Okay, puwede na po tayong magsimula. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Magke-cable car kami bukas. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ay hindi na pala bukas, mamaya lang pala 'no, mamaya. Saan man panig kayo ng daigdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po 'no, pumalag na po. Pumalag na po ang, mag-amang, Duterte 'no, si PRRD, si dating Pangulong Duterte at tsaka eto pong si Vice President Sara Duterte hinggil po sa excessive force na pinakita po para mag-serve ng warrant of arrest dito po kay Pastor Quebuloy 'no. Pero sa kasawiang palad po, hindi hindi pa naman po nahuli din si Pastor Quebuloy 'no. Sa kasawiang palad po, pati po yung supporter ng gustong ipahuli si Pastor Quebuloy, binabanatan din po yung PNP. Dito po kay Hontiveros 'no, nakakatawa naman si Hontiveros. So, mukhang down po yung PNP kasi mismo yung mga may kagustuhan na siya ay madakip 'no, yung, pagpunta kinakantyawan po 'no, kulang daw ng intelligence ayon po kay Ontiveros. Teka lang, anuhin lang natin nakalimutan kong tanto-santong yung sinasabi nito ni Ontiveros. Sa makatuwid mga kapatid, both sides 'no, para sa mga Duterte at saka kay Ontiveros, palpak yung, ginawa nitong mga kapulisan natin. Okay. Pag-uusapan din po natin ito pong sa Pogo 'no. Sinasabi po natin na sa Pogo ay, ayon po sa mga kapulisan, lalo na 'to sa PAOK, PAOKC, PAOCC, PAOCC ay 300 mahigit na Pogo, hub ay, mga illegal 'no. At sila po sa kasawiang palad kasi na naman si Duterte ay nagsimula pong maging illegal last year po. So, ibig sabihin hindi na po si Pangulong Duterte 'yan. Ipaliwanag lang po na yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya na pang hinihintay nyo, pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Unahin na po natin tong sa Pogo. Ito po ang balita, no? Kasi lahat po ng tao ay nagsasabi po na si Duterte po ang may kasalanan ng Pogo, no? Ito po ang sabi ng kapulisan, there are about 300 plus illegal Pogo hubs. So ito po dinidistinguish po natin na karamihan po doon sa mga nahuhuli. Hindi rin po natin alam kung sa legal na Pogo. Karamihan po doon sa may mga kasong kriminal o may nahuling mga criminal activities ay doon po sa mga Pogo, illegal na Pogo operation, 'di ba? Okay. So, sa usapin po ng Pogo na 'yan, lagi nilang sinisisi na Duterte ang may kasalanan, Duterte yan, Duterte. Bakit po dito sa report 'no, ah, ng, ah, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC, ha, ang sabi po nila, there are about 300 plus illegal Pogo hubs. According to PAGCOR, only 48 or 49 registered with them and secured an IGL or internet gaming license. The rest of the 300 plus did not register. Since last year, they are operating without license.
Okay, so sa makatwid, kung sila man ay nag-ooperate noon nung panahon ni Pangulong Duterte, sumusunod po sila sa paglilisensya, 'no? So sila po, nagbabayad ng buwis, 'no? Malamang sa malamang, legal yung operasyon nila, 'di ba? Hindi naman po porket sinabi na illegal ang operasyon, wala na pong mga ginagawang kalokohan. Meron po, kaya nga may mga nare-report na mga criminal activities, pero lang natin 'yan as criminal activities, 'di ba? Ang, basehan nga niyan, naalala ko niyan nung panahon ng pandemya, 'no? Papatigil ba natin yung pogo, samantalang malaki yung bilyon-bilyon kasi yung, binibigay niya sa gobyerno. Okay. Ngayon ang tanong, eto ang tanong, 'no? So dati, more or less, panahon ni Duterte, legal yang mga 'yan, 'no? Meron supervise sa kanila. Panahon po last year, mula daw last year ayon dito sa PAGCOR, 48 or 49 na lang yung naka-register. So may 300 plus na wala na pong rehistro o illegal na. Ang tanong, bakit sila nakakapag-operate gayong illegal? Kung illegal na po sila, yung status nila, hindi na po talaga susunod yan sa batas ng Pilipinas, di po ba? Yan yung sinasabi natin, no? Sa POGO. Di po ba? Kaya po, eto ang question ko eh. Marami akong question diyan, no? Kasi dinidiin niyo si Pangulong Duterte diyan sa POGO. Pero ang question ko nga diyan, bakit nakakapag-operate sila 300 plus, illegal naman pala? Ibig sabihin, wala pong nakukuha ni magkano yung ating pamahalaan. Ang tanong, wala ba talagang nakukuha yung mga tao sa gobyerno? Tanong lang kasi imposible namang harap-harapan yan na nag-ooperate na walang may nakakaalam. Parang hindi naman ako makakapaniwala. Ang ikalawa kong tanong, kung 300 plus po yan na sinasabi nag-ooperate, makakaasa po ba tayo na may 300 plus na mayor na maisasalang katulad nung ginawa sa mayor ng Bamban? Yun yung mga tanong natin kasi antindi ng ginawa nyo sa mayor ng Bamban eh. Meron po bang susunod na mayor na masasalang din? O last na yun? 300 pala yan na illegal na nag-ooperate. So nag-expect tayo na may 300 mayor din na nag-ooperate. Isa ko pang katanungan dyan, talaga bang yung ating mga opisyalis, no? Mayor, governor, maski senador, kasi kanina si Lito Lapid eh. Nabasa ko si Lito Lapid, ang sabi niya dapat daw imbestigahan yung illegal na nag-ooperate sa Pampanga. Yung mas malaki yung sa Porac yata kaysa dun sa Bamban. Ang tanong ko po, mas malaki. Tapos dalawa na yung illegal na nag-ooperate diyan sa lalawigan mo, Senator Lapid. Hindi po kayo natitimbrehan, wala pong nakakaalam mula sa staff ninyo, hindi nyo po nararamdaman na may problema po dyan ng pogo sa mismong lalawigan na dati kayo ay gobernador? Yun yung question ko eh. No? Bakit walang kaalam-alam yung matataas na tungkulin? Hindi po ba alam ng mga gobernador yan ng 300 operate? Hindi naman po, siguro sa isang lugar may mga 4 o 5, 'di ba? O sa mayor doon. So marami po tayong ine-expect na isasalang nyo katulad ng mayor ng Bamban. Sa speaking of fairness. Kung talagang fair kayo, yun lang naman yung wala po kami pakialam diyan. Di po namin kilala yung mga personalidad na yan. Nakakatakot yung report ng PAOCC na may 300 pa nag-ooperate ng illegal.
Anong gagawin natin? Kung meron pa isisisi lang, wala kayong gagawin, kay Duterte naman 'yan. Hindi po problema ni Duterte 'yan. Kasi mula dito sa report, last year lang, eh. Ibig sabihin last year, before last year, 2022, legal pa yung mga 'yan. Nagbabayad ng buwis, sila ay nag-ooperate under ng ating law. Pwede silang masita. May mga inspection na nagaganap. Ngayon, i-raid mo na kasi illegal na, eh. O, yun po yung pagkakaiba. Kaya wag niyo po isisisi kay Duterte ang lahat. Di ba? Wag niyo pong isisisi lahat kay Duterte dahil problema na po yan ng kasalukuyan. Okay, punta na po tayo rito. Siguro naman ngayon, by this time, napanood nyo na po lahat ng naganap, di po ba? Na pangyari dun sa may Davao. Teka lang, may nagsasalita eh. Baka naririnig nyo eh. Makopyright tayo. Okay. Ayon po dito sa ating, bakit ba may nagsasalita? Sino ba yung nagko-congratulate ngayon? Saglit ha. Baka marinig yan, makopyright pa tayo. Okay. Punta na po tayo rito sa mag-amang Duterte. No? Pumalag po si PRRD dito po sa excessive force na ginawa ng PNP kaya sa pag-serve ng warrant of arrest dito kay Pastor Kibuloy. Okay, basahin po natin yung kanyang mga pinahayag. Ayon po kay Duterte, kay Tatay Digong, President, dito po sa Inquirer.net, former President Rodrigo Duterte has condemned what he called excessive and unnecessary force, no? Kasi excessive, napakalaki. Nakita niyo po ba yung puwersa? Parang hindi ko po alam kung paano niyo i-describe yung parang merong parang merong mas malaki pa sa nakikita nating paglusob sa mga kampo ng 'di ba, ng mga NPA. Wala po ako nakitang ganyan kalaking puwersa na lulusob sa mga 'di ba? Tapos full battle gear lahat. Nakita natin yung video, yung binabakbak yung wall. Okay. Sabi ni Pangulong Duterte, excessive and unnecessary. No? Hindi ka kailangan eh. Una, mayroon na po bang instance? Correct. Parang drug, yan mas maganda. Parang drug cartel eh, no? Pwede po yan, pwede po siyang maging necessary na ganyang kalaki at ganyan ka-full battle gear kung parang papunta ng Marawi. Correct. Pwede po yan kung meron na pong instance na nagbigay sila ng subpoena, tapos pinaulanan sila ng, hindi naman to yung una nilang pagpunta dyan eh, sa KOJC. Hindi rin ito yung unang pagpunta nila na, di ba magsaserve sila dati ng mga, yung sa Senate, di ba? Yung magbibigay sila ng subpoena. Okay lang po yan, justified po yan. Kung nung una kayong nagpunta riyan para mag-serve ng subpoena, pinaulanan kayo ng bala o kaya pinasabugan kayo ng granada, di ba? Ito sa ano lang to sa
sa isang praktikal na mga mamamayan. Kasi hindi naman tayo abogado, eh. 'Di ba kung praktikal kang leader ng mga pulis o sundalo, talagang mag-iingat ka na sa susunod, 'no? Mag-iingat ka na sa susunod kasi nung huli kayo nagpunta may nagpaulan ng ano, granada o may nagpaputok ng baril. Oh, so yun po, justified po yun na gano'n ang mga itsura. Pero wala pa naman pong instance na gano'n, eh. Wala naman pong instance na pinagsasarahan kayo ng pintuan o kayo ay, pinahabol sa aso man lang. Walang resistance before na magja-justify ng ganyang excessive force. Yun po yung gusto kong sabihin, eh. Okey, tapos eto maganda 'tong binabanggit ni Pangulong, ni ano rito, ni dating Pangulong Duterte. Kino-question niya yung administration action in dealing with individuals merely accused. Hindi pa po 'to napapatunayan beyond reasonable doubt. So dito po sa Pilipinas, sa ating pong, batas, sa harap po ng batas, ikaw ay inosente until proven otherwise, 'di ba? You are innocent until proven otherwise. So eto po ba, sa madaling tanong, eto po ba ay karapat-dapat, 'no, na puwersa, ah, na pagpapakita ng puwersa sa isang tao na inosente? Kaya ang talino po nito ni Pangulong Duterte. In dealing with individuals merely accused of committing a crime. Inosente pa, 'di ba? Sa mga sexual crime na ganyan, ginamit po ba natin 'yan dito kay Bohong Navarro? 'Di ba halos pareho yung binibintang sa kanilang mga krimen o mas malala pa nga kay Bohong Navarro, eh. Pero bakit kay Bohong Navarro, ah, yung pong, innocent until proven otherwise, pinapatupad? Bakit po kay Pastor Kibuloy special, excessive force? O ikalawa, hindi ko alam kung pang-ilan na. Eto, kaya ang gaganda po ng ano, eh, ang gaganda po ng mga banat ni Tatay Digong. O correct, 44 lang yung sumama sa pano, eh. Talagang dun niraratratan sila, 44. Okay. Eto po, ang isa pa. This incident occurred within a place of worship and on school premises, which is absolutely unacceptable. Alam nyo, sa Davao lang naganap, eh. Pero imagine nyo po ba kung yan po ay magaganap, hindi po sa Davao kundi sa ano ba yun, sa iglesia? Ano yung tawag doon sa iglesia? Sa central ng iglesia. Sa New Era College sa Limbawa. Sa New Era College sa Limbawa yan nilusob. Sa tingin nyo ba ganyan na ganyan, 'di ba? O kaya sa Manila Cathedral. Yun po yung katumbas ng ano, eh, ng dome. Kingdom. Yun po yung katumbas nun, yung Iglesia ni Cristo Central o Manila Cathedral. Naiisip nyo po ba kung magagawa nyo yan sa iglesia? Sa Iglesia ni Cristo? Pag meron pong inakusahan na taga-iglesia at magsaserve kayo ng warrant of arrest, magagawa nyo po ba yan sa
Iglesia ni Cristo Central. Ano lang po, ah, ano lang po yung anong tawag dito, yung hindi po makatotohanan 'to, pero yung nagdidiskusyon lang po tayo. Anong tawag diyan? O sa parang gano'n, eh, mahirap pong unawain yung sinasabi ko until naipakita sa inyo na hindi niyo yan magagawa for the sake of argument lang. Hindi niyo po yan kayang gawin sa ibang relihiyon na yung kanilang, pinakasentro ng pananampalataya. Just to illustrate, for comparison. Nai-imagine niyo po ba? Mayroon po bang mga kapulisan na papasukin yung sentral ng iglesia ni Cristo? Na babakbakin nila yung kung ano man ang nakaharang do'n? Hindi po, wala po sa isip ko na meron pong kapulisan na makakagawa nun. Bakit po sa Kingdom of Jesus Christ kayang gawin? Eskwelahan, naiisip niyo po ba sa UP? Gagawin sa UP yan? Sa UP nga pumasok lang ng walang paalam yung mga pulis na may huhulihin, eh, kinakailangan makipag-negotiate ka pa muna, eh. Yun yung point ni ano, eh, that is unacceptable. Hindi po hindi po puwede rito yung pangbobong mga katwiran ng mga vlogger na, "Kayo pinoprotektahan niyo si Kibuloy." Hindi po. Imaginin niyo po yun. Sa Vatican. Sa Vatican gagawin yan? Ganun po yung katumbas. Maaaring maliit yung puwersa ni Kibuloy kumpara sa iglesia o sa Romano Katoliko. Pero yun po yung katumbas nun, eh. Nung kanilang mga puok dalanginan. Lalo na kung imaginin niyo yan na gagawin niya sa mga Quran. Ay, Quran, excuse, anong tawag doon sa simbahan ng mga Muslim? Pasensya na, hindi po Quran. Ano na nga tawag doon sa mga mosque? Hindi po obra. Yun yung sinasabi ni Pangulong Duterte na unacceptable. Unacceptable po yan. Hindi nyo po pwedeng katwiranan na dapat yung mga humarang na yan. Dapat yung mga humarang na yan ay ipakulong, sabi ni Abi. Kasuhan daw yung mga humarang. Di ko na pinapatulan. Ganun po yun. Kung ganong unacceptable yan sa ibang relihiyon, ibig nyo sabihin sa ibang relihiyon, ipagtatanggol po nila yan. Sasabihin nyo yung mga KOJC member, hindi nila ipagtatanggol? Hindi po obra yung ganun. Kaya po sila nariyan. Ganun din po yun sa anumang relihiyon yan. Hindi po tayo religious. Kaya nga sinasabi ko sa inyo yung halimbawa, eh. Yan yung sinasabi ni Pangulong Duterte na unacceptable. Sa isang naman, educational institution, unacceptable din po yan. Sa tingin nyo yung UP, yung Ateneo, papayag na basta papasukin yung kanilang premises? Yun po yung ibig sabihin ng unacceptable, yung mga act na ganyan. Okay. Ang tanong ko pang isa, bago natin balikan si Pangulong Duterte. Ang tanong ko po pong isa, nasan po yung human rights?
Nasaan po yung Commission on Human Rights? Wala po bang human rights pag mga pagka identified na kaibigan o identified ka na ikaw ay malapit sa mga Duterte, wala kang human rights? Ang alam ko, yung human rights universal eh. Ano man ang relihiyon mo, ano man ang kulay mo, ano man ang political group na kinabibilangan mo, social group na kinabibilangan mo, ano ka man, saan ka man, sino ka man. 'Di ba yan yun eh. Bakit ako lumaki ng kusa yun? Mayroon kang human rights. Bakit wala po yung mga Commission on Human Rights? 'Di ba? Ang daming question, no? Okay, tuloy natin si Duterte. Kasi baka mawala lang eh. Eto namang sinabi ni Pangulong Duterte, nariyan. Baka mawala lang yung human rights sa utak ko. Nasan kayo? Yung mga sinasabi nyong trauma-trauma, sa tingin nyo yung mga miyembro ng KOJC, madaling araw, hindi na trauma yung mga yan. Okay, tuloy po natin si Pangulong Duterte. Will this overkill be the trademark of this administration? Ito po bang ganito? Ito na magiging trademark? When dealing with individuals who are merely accused, inulit na naman ni Pangulo Duterte, individuals who are merely accused of committing a crime and have not been proven guilty beyond reasonable doubt. Ito na ba yung basta identified na maka-Duterte ka? Ito na ba yung magiging norm? Ito, walang iya kabidak. Ito na ba yung magiging pangkaraniwan sa mga kaalyado ni Duterte? 'Di ba? Ilayo natin ng konti at napopokus masyado sa ilong ko eh. Yan yun. Sila ay inosente pa until proven. Punta naman tayo rito kay Inday Sara. Basahin lang po natin ng mabilis para po maunawaan. Kaisa ako sa mga nananawagan na maayos, katanggap-tanggap at makataong pagpapairal ng batas at pagtaguyod ng hustisya sa ating bansa. So yan po yun eh. Maayos, katanggap-tanggap at makatarungang pagpapairal. Makatao pala. Pagtataguyod ng hustisya. Lagi po nila sinasabi, may warrant of arrest yan eh. Aarestuhin yan eh. Yun na nga po yun. Hindi nyo, pag po ba aarestuhin ka na, may warrant of arrest ka, wala ka ng karapatan? Yung bang sumusuporta sa'yo, babaliwalain nyo na lang? Makatao pa rin dapat. Kasunod ito ng magulong pagpapatupad ng arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy kahapon na sanay ng questionabling pagpapakita ng labis na puwersa at otoridad sa harap ng mga sibilyan. Di po ba? Mga sibilyan yan, hinaharang nila yung kanilang mga katawan. Hindi po pwede nyo sabihin na, pwede naming hulihin lahat yan dahil pinoprotektahan nila kriminal. Merely accused of a crime. Hindi pa po siya guilty. Yan po dapat malinaw yan. Mga abogado po ito nagsasalita na to. Kinukot lang natin. Hindi pa sila guilty. Sila ay akusado pa lang. Kahit nga yung guilty, may mga karapatan pa eh. Di ba? Ito pa mga akusado. Lalo na po yung nagpo-protect lang sa kanila. Kasi sasabihin, paano yan? Di lagi na lang ganun. Tuwing huliin si Kibuloy, wala po kayong magagawa. Mahal ng tao yan eh. Lagi po yung pagiging makatao. Ayan, sa ating pagpapairal ng batas, huwag nating kalimutan ng kaligtasan ng lahat.
Si Inday Sara Duterte po, kaya magiging magaling na leader 'to si Inday Sara Duterte ng Pilipinas, eh. Lalo na ng sibilyan at mahalagang matiyak na malayo sa panganib ang mga kabataan. Nilalagay niyo sa panganib sila, eh. Sige tapusin ko lang, tapos magbibigay ako ng halimbawa. Huwag din nating kalimutan na ang pangdaraha sa ating mamamayan ay paglapastangan sa ating demokrasya, kapayapaan sa ating bansa. Ito po kitang-kita, oh. Kung sino man ang makakakita niyan, akalain nila 'pag walang toke siyang balita na 'yan. Tayo galit tayo sa China na may gano'n, pero 'di ba? Nasa Hong Kong nga mura. Wag din sana nating kalimutan ang maging laging mahinahon din sana ang Dabawenyo at ang buong sambayan ng Pilipino at magkaisa sa lahat ng panalangin para sa katotohanan at hustisya. Hustisya. Okey. Maraming salamat VP Sara Duterte. Natatandaan ko nun, meron pong, nagkudeta. Pinagbibintangang nagkudeta. Sila Enrile tsaka si Ramos, 'di po ba? Tatandaan ko. Tapos may nanawagan na huliin si Enrile at Ramos. Hindi ko natatandaan na saksi ko dahil bata, yung madalas kasi yan tuwing EDSA Revolution pinapalabas yan, eh. Lumalaki tayo na nalaman na natin yung kwento, eh. 'Di ba? Gagil na gigil si Fabian Ber na tirahin na nila para mahuli 'tong daming nagpoprotekta. Hindi pa people power ang tawag, 'di ba? Nagpunta sa EDSA yung mga tao to protect. The then president, tatay ni Bongbong Marcos, hindi niya nilusob kahit puwede. Kasi ang akusasyon nila nagkudeta, eh, hindi matagumpay na kudeta, eh, pag-aagaw ng kapangyarihan. Talagang justified 'yun, eh. Pero may mga civilian na, eh. Naalala niyo yung tagpo na 'yan? Humihingi siya ng order si General Ber na kukunin, pupuwersahin pa rin sila Enrile tsaka si Ramos. Despite nitong mga tao na 'to. Yun po, kaya kahit papaano 'no, yung tapos galit pa tayo sa dilawan, kaya kahit papaano may amor ka sa matandang Marcos, eh. Sana meron kang ganyan 'no, yung kasalukuyang Marcos. Sana may minana ka man lang na ganyan sa tatay mo na yung 'di ba? Hindi lahat ng yung pagpapatupad ng batas, kinakailangan mo rin ipapatupad siya ng makatao. Ano po yung meaning ng makatao? Batas papel yan, eh. Kung yung mga tao yung nagsasabi na yun, eh. Yun yung nawawala, eh. 'Pag gumagamit kayo ng excessive force na sa inyo kinakailangan mapatupad ang batas dahil yan ang utos sa amin. Asan na yung pagiging makatao? Hindi dapat mawawala yun. Again, makatao, human rights. Asan kayo Commission on Human Rights? Ni ha ni ho, wala. Ni ha ni ho, hindi natin sila naririnig. Yun po yung pinakamalaking diferensya nun, eh. Okay. Eto ngayon 'no, eto ang pagkakaiba po, mga maisog hindi na po kino-cover yan ng media, eh. Yung mga maisog, yung mga iba pang mga pagtitipon na, nagpapahayag ng pagtutol sa o nagpapahayag ng mga ginagawa nitong gobyerno natin. Katulad nung yung MAD, 'di ba?
Alam mo ang lakas ng impact nung MAD na yun tapos walang pinadala yung media. Pero eto po tuwing magsasalita po si dating PRRD at si labas sa maisog, kahit nga yung maisog 'di ba kino-cover din siya, eh. Iba talaga yun po yung impact ng dating pangulo at kasalukuyang Vice President. Ito po game changer 'tong ginawa ni Sara Duterte, 'no? Alam ko po may mga kumo-question bakit tahimik si Sara Duterte, bakit tahimik? Sabi ko nga, eh, hayaan niyong magtrabaho yung tao, 'di naman kayo inaano, 'di ba? Ngayon nakita niyo na nagsalita si Sara Duterte. Timing-timing 'yan, eh. May bigat yung sasabihin mo kung minsan-minsan ka lang dumadakdak. Si Ontiveros sa tingin niyo may bigat pa yung sinasabi niya, si Trillanes sa tingin niyo meron pang impact yung mga pinagsabi ng mga 'yan? Eh, ano 'yan mga 'yan, eh, parang ano, may kasabihan kaming mga taga Bulacan, parang sili. Si Ontiveros tsaka si Trillanes parang mga sili 'yan, eh. Lahat sa lahat ng, sa lahat ng putahe, sahog sa lahat ng putahe. Pero yung impact nung Vice President Sara Duterte na minsan-minsan lang nakikialam sa mga hindi niya trabaho, mas malaki po yung impact nun sa mga kapulisan. Siyempre mga pulis po tao nga 'no, eto future president 'to. Yun pang isa 'di ba? Hindi nila puwedeng i-disregard si Sara Duterte. Kahit bali-baliktarin mo, si Sara Duterte ay future future president ng Pilipinas. May bigat talaga. Galing 'no? Mabuhay kayo mga Duterte, mabuhay po kayo. Hindi po 'to simpleng ano lang, eh, hindi po 'to simpleng yung pagsagip lang gano'n kasi nila inaano, eh, tinatago ang kriminal. Hindi po 'yun, eh. Human rights, usapin po 'to, sabihin ng mga 'yan, "Human rights bakit, war on drugs. Bakit kayo nag-conduct ng war on drugs?" Precisely, dahil mas importante sa mga Duterte yung rights, human lives, human lives ng mga inosenteng tao na naapektuhan nitong mga tulak at mga droga. Yan lang po ang ating talakayan kahit na madaling araw na. I-open pa rin natin ang ating, kahit konti lang tayo, paulit-ulit, paulit-ulit.